What's up guys? Today samahan nyo naman akong explore ang isla ng Bantayan sa probinsya ng Cebu. So medyo nga ako. Kasi di ako bumaba doon sa Santa Fe. Yung bus pala is diretso ng Bantayan Town. Dito sa Bantayan Island. So dito na ako sa Bantayan ngayon. Dito na lang maghanap ng accommodation first. Kahit mga hanggang tanghali lang. Tapos i-check ko na gusto ko dito o lilipat ako doon sa Santa Fe area. Kasi yung mga beaches maganda nandun sa Santa Fe. Dito is I don't know, commercial center, I don't know. Hindi pa ako makapasyal dito. Hanggang Santa Fe lang ako. At saka doon sa yung parang cave, something. Yun yung napuntahan ko. But first time ko dito sa Bantayan Town. So let's see ano meron dito. So yun yung dried fish market. And maghanap ako ng accommodation. So sarado pa kasi ano oras pa lang. It's 4 pa lang. Pero nangangamoy na yung dito. Tuyo. Yeah. It's 4:15 a.m. So, I don't know where to go exactly. Pero, tingnan natin. Ano meron? Hanap tayo ng accommodation. I think meron naman dito somewhere. I just don't know where. Pero, alam ko meron. Yeah. Ang ending, hindi rin ako nakahanap ng matutuluyan dun sa Bantayan Town kasi yung natawagan ko na may sumagot, puno daw sila yung pension inn na yun. Tapos, yung iba naman, pinuntahan ko, sarado pa. And I don't want to disturb them kasi nga mga past 4 a.m. pa lang ito. So, yun, tumambay lang ako dun sa isang shop, isang burger shop na hindi rin siya makapag-serve kasi naglilinis pa. So, hanggang mga 5 plus in the morning, tumawag ako sa isang resort dito sa Santa Fe. And luckily, may bakante and pumayag siya na mag-early check-in ako for a fee. So, dito nga ako nagstay sa Abanico Beach Resort in Santa Fe. So, beachfront resort siya. And yung kinuha ko is yung non-air na room. And in fairness, malamig yung simoy ng hangin sa Bantayan nung pumunta ako. So, hindi siya problema talaga. And paglabas mo, ito na yung view. Yung rates na nakuha kong room na non-air is 1,300 pesos per night plus chinarge nila ako ng 400 kasi nag-early check-in nga ako ng mga around 6 a.m. Instead na bumaba ng Santa Fe, bumaba ako dun sa Bantayan which is mga roughly 30 minutes away from the port. And itong resort na kinuha ko is mas malapit, nasa Santa Fe lang. So, malapit lang siya sa port. Tapos, thank you. Supposed to be, na-message ko na itong resort na to eh. So, I was considering na ito nga, dito ako magsistay. But, I thought na makakanap din ako ng accommodation dun sa Bantayan Town. Pero, nung tinawagan ko yung isang parang pension house, wala doon silang available. Yung iba naman, sarado. So, nag-antay ako doon. I think dumating kami ng 3:30 ba doon? 3:30 a.m. Tapos, 5 na ako tumawag dito sa resort. Tinry ko lang. Kasi yung nakalagay naman is, landline number. So, nag-ano lang ako na baka naman may tao na or may gising na. So, buti naman at gising na si ate. Sabi niya may bakante nga sila na room. And ayun, nagpatin ako dito ng habal-habal. Unang singil niya, 150. Tapos sabi ko, ang mahal naman. Sabi niya, magkano bang budget mo? Sabi ko, 100. Pero malayo-layo naman pala. So, pagdating dito, binigyan ko na lang din siya ng 120. So, ayun. Matutulog na sana ako kaso nakita ko sunrise.
nandito na lang din ako sa may beach area. So, lumabas na ako. Tapos yung room ko facing the beach. Beachfront. Yun. Yung una kong plano was to get an air-conditioned room. Tapos, nangyari, kasi magbabayad ako dito ng early check-in na pag aircon daw 100 per hour, pag non-aircon 60 lang. So sabi ko mag non-air na lang ako, total one night lang naman ako dito sa Kabantayan. So ayun, ito yung view dito sa, I think sa Barangay Ocoy ito. Tapos dun yung port. So may cranes. Tapos yan pala yung Anika. Tapos dito ako sa Abanico. Yan yung room ko dun. Ayan pala yung Virgin Island. So isa yan sa mga top tourist spots dito. Ano ba yun? Or yung isa, I don't know. Yan, basta yan. Hindi pala yan yung Virgin Island. Yun pala yun dun yata, I think, somewhere dun. Anyway, ayan. Maraming mga bangka. Pero wala naman akong balak mag-island hopping. Yung plan ko dito talaga is puntahan yung mga bibenta ng dried fish. Tapos balik muna tayo dito sa accommodation ko. Kasi, pahinga muna tayo. Like, we need to take some rest kasi nakakapagod din yung biyahe. Tsaka wala akong masyadong tulog from last night. Biyahe from mas okay sana ito. Ayan, ito yung, I think this is air conditioned ito. No, hindi naman siya air conditioned. Wala, may tao lang. I think baka may tao. Tapos yun. Ito. Hindi naman siya aircon. Baka may tao. Diyan ako nilagay ni ate sa... Ayan. Yan yung room ko. BE06. Dito. Okay naman siya. Basic room. Pwede na din. Wala naman tayong gagawin. So, yan. Yan. Yun. CR. Shower. Yun lang. Mamaya ulit. So, nandito ako ngayon sa Baigad Beach. Naghanap ako ng something, yung mga seafood na hindi siya touristy talaga. Kasi pag dun sa tourist area, shop of course, mas mahal yun. So dito, tingnan natin kung anong meron dito sa Baigad Beach. May lagoon din ata dito. So, check natin guys. As you can see, fishing village pala itong Baigad. So I think mayroong resort doon na isa. Pero, yeah, it's a fishing village. Maganda siguro dito pag morning at saka maraming mga isda-isda, ganun. Parang gusto kong bumalik dito bukas. Siguro may mga kasi may mga fishing boat na maliliit, bangka. So baka merong dun. Merong mga isda-isda dito sa umaga. Maganda content. Pero let's see bukas kung magising ng maaga. Kasi doon sa tinutuluyan ko, I think sa unahan, meron daw dun parang mga nagbibilad din ng fish. So, I don't know anong meron.
So, tinanong ko si tatay, ayun, sabi ko kung may isda dito pag umaga. Sabi niya, oo, basta between 6 to 8 daw, pero dapat 7 andito na kasi wala na halos pag 8 a.m. So, bukas, babalik tayo dito. Makiki-video lang naman tayo kasi wala naman tayong lutuan. Mga isang oras din ako nag-abang ng masasakyan dun sa may bandang Baigad Barangay Hall, and wala talaga. Papunta akong Bantayan Municipality of Bantayan. Tapos may nakapagsabi sa akin kasi na dito sa may junction may mga dumadaan na papuntang Bantayan na mga papasaherong tricycle or habal-habal, but that area medyo malabo daw at saka matagal talaga magantay. So mga isang oras na halos ako nagantay doon. So I decided na maglakad-lakad na lang. May naman, hindi naman masyadong mainit. Kaya okay lang na maglakad-lakad. It looks malapit sa mapa, pero medyo malayo-layo siya. Pa nakikita yung junction until now. Hindi ko lang tininan ilang kilometro yung layo. Basta nakita ko medyo kayang lakarin based sa mapa. So I decided na maglakad kasi wala ring masakyan. Tinry ko rin kanina na at least man lang makasakay papunta doon sa junction, pero wala ring masakyan. So eto, naglakad na nga lang ako. Ito talaga yung pag mga isla-isla, dapat marunong ka talaga magmotor para mag-rent ka na lang ng motorbike para mas mabilis ang transportation. So, andito na ako sa may junction ngayon. And, pala to? Part na siya ng Bantayan Town. And, hopefully, mas mabilis na makasakay dito ng or punta doon sa town proper. Tapos ang pangit pala dito, walang signal ang low. So dead ang aking cellphone. So antay na lang tayo ng motor. So it's 1:30 and nakabalik ako dito sa Bantayan Town. And mahaba-habang biyahe din yung experience ko. That's a Bantayan Church. May marker siya. I don't know. Sobrang ganda pala ng ceiling dito sa Bantayan Church, guys. As in, namangha talaga ako. I think it's one of the best na nakita ko dito sa Pilipinas. As in, talaga, napawaw talaga ako dito. So it's strange kasi usually galing dito yung mga dried fish from Cebu. Tapos mas mura dun sa city kasi nabili ko siya ng 1 to 50 yung pusit, sweet pusit. Tapos dito is 1 free. Diba? Very strange.
instead na habal-habal, ang ginawa ko, pumunta ko dito sa terminal at magta-try ka lang. I don't know magkano ang bayad. I'll update later kung magkano ang bayad dito for Santa Fe. So, tapos pagdating ng Santa Fe, sasakay na lang ulit ako ng motor para naman dun sa papuntang resort. Siguro naman pinaka-mahal yun. Kasi kung maghabal ako, 150 yun. So, try natin. Hindi naman ako nagmamadali. So, try natin na sumakay itong tricycle na malaki. Tawag dito sa amin in Bisaya, sa Davao, Uyod. It's been a while. Last ako napasakay nito. So, medyo malayo din yung Santa Fe. 30 minutes siguro. May get. Galing dito sa Bantayan Town. So, yung pinunta ko pa lang naman dito is itong dried fish market or Huaran. Kaso it's a fail. Mas mahal ba kaysa dun sa Tabuan Market in Cebu City. So, yun. 60 pesos yung pamasahe. And travel time is around 40 minutes. So, bumaba lang ako dun sa junction ng dun sa may junction papuntang port. Kasi padiretso ako. And yung pa-port is pa right. And yeah, at least safer siya na option na transportation. Safer, cheaper, and hindi mainit. So, lalakad lang ako doon papunta sa accommodation ko, sa hotel, sa resort na tinutuluyan ko. And it's about less than 10 minutes lang naman na walk. So, should be good to go. Tsaka hindi na mainit. It's already 3:15 and hindi na mainit masyado. So, G na tayo. So, dito ako ngayon sa isang part ng medyo nasa na to, residential fishing village area. Left from the beach resort na tinutuluyan ko. Ito siya. Maraming lumot. Naghanap kasi ako naghanap ako ng mga nagbibilad sana ng daing, tuyo, ganun. Sabi meron daw kasi dito, but apparently wala siya ngayon kasi siguro walang hindi season, or baka try ko ulit tomorrow bago umalis. In fairness, maganda naman dito. Hindi nga lang malumot talaga. Yeah. Malumot siya. Pero okay naman yung sand. Kaya lang for sure marami dyan. Sand termites. Mga niknik. I think. Kasi may nakita akong mga may lumilipad-lipad I don't know if that's it or something pa. Balik na ako sa resort. Kasi, ang daming aso. I don't know, takot talaga ako sa aso. Kasi, many years ago, hinabol ako ng aso. Umakyat ako ng nyog. Kaya ayun, na-trauma ako sa mga aso talaga. So, every time makakita ko ng aso, feeling ko kakagatin ako. Kahit na, alam mo naman na friendly yung aso or something like that. Kasi inisip ko, I wouldn't know yung iniisip ng mga aso na yun. So, baka bigla akong pagatin or something like that. Kaya, ayun, madalas, iniiwasan ko talaga yung mga aso. So, dun maraming aso kasi, residential area. Kaya, maraming aso. Tapos, hindi nakatali. Tapos, kanina nilapitan ako. Mukhang friendly naman. Pero, ang ginawa ko, pumunta na lang ako sa may shore talaga. Hindi siya nakasunod kasi nasa dagat na ako. So, yun. Maraming dito. Maraming mga plane, yung maliliit for skydiving. Medyo malapit na kasi airport dito at saka yung base nung skydiving company. Kaya ayan. See, merong isa doon. Merong isa dito. Kung saan sila nag-jump.
Tingnan natin. So finally nakita ko na nga yung gumagawa ng tuyo, and dito lang pala yun. Mas malapit siya sa resort na tinutuluyan ko. Napunta lang ako doon sa may unahan. Anyway, so yun, nililigpit na nila, natuyo na yan. Ano yan siya, dried dilis na boneless or bulinaw na boneless. So ang dami niyan. Sabi ng nakausap ko yung may-ari, 800 pesos per kilo daw yan, pero may-ari na, parang i-deliver na lang nila dun sa Tabuan Market. So diretso na siya. So I guess yung reason na mas mahal dito kaysa doon, kasi napupunta na halos yung mga gawa dito sa Bantayan dun sa Tabuan Market, kasi doon nga din yung bagsakan talaga ng mga products galing Bantayan. So ayun, so siguro nakukuha nila ng mas mura kasi bulk orders. Tapos pagdating doon sa Tabuan, yun, nagbabago na yung presyo. Dito naman yung mga natitira siguro pa konti-konti na lang, kaya ayun, mas mahal siya sa isla. So at least may nakita akong nagbibilad talaga ng tuyo. So yung kanina nakita ko is ang tawag dito, dilis na boneless na dilis. Ayan, 800 pesos per kilo daw yun, pero by order may parang dinideliver na directly nila dun sa Tabuan. So talaga yung pricing talaga ng tuyo dito, yung dried fish is not at par. Or yung iba nga mas mahal pa dito kaysa dun sa Tabuan Market. Kasi palagay ko lang bulk na yung order nila dun, tapos syempre mas mura yung angkat nila. Tapos dito pag na retail, pinapatungan na rin nila. So yung daw nila yung danggit nila dito is 800, yung boneless danggit nila is 800 per kilo. Nabili ko siya dun sa Tabuan Market. Hindi dun sa labas ng dun sa may parang dinadayo ng mga turista talaga, dun sa bagsakan sa loob ng Tabuan Market. Mas mura kasi dun. Nakuha ko siya ng 750. Yeah, ito 750 or 700. Na ganun lang. Mas mura. Masarap naman siya. Kaya, it's not worth it kung pupuntahan nyo lang dito is bulad or dried fish. Mas okay sa Tabuan Market na lang. Bumili lang ako ng barbecue kasi nagkikrave ako ng barbecue. So, ito ngayon dinner ko, barbecue. Gosh. Alam nung lasa nito. Halo-halong barbecue binili ko. May chicken pizzo, yung chicken breast na may wings. May chorizo, may longganisa, at saka may pork. Let's see kung masarap ito. I don't know. Kinabukasan, bumalik na naman ako dun sa mga gumagawa ng tuyo, and this time nakita ko na talaga paano yung proseso, paano yung ginagawa nila. So gumagawa yung mga ate dito ng again yung boneless na dilis or yung bulinaw dito sa amin sa Bisaya, sa Davao. Tapos meron din konti na gumagawa ng boneless naman na danggit. So sobrang saya ko kasi nakita ko talaga first hand yung mga gumagawa at paano ito ginagawa. Ang sarap kasi ng tuyo, di ba? Rin pala ako agad doon sa kwarto ko, tapos nag-rest na lang ng konti, nag-work, tapos nag-chill, ganon. After that, mga past 12 noon, umalis naman ako ng resort na pabalik ng port, papuntang Cebu. Until next time guys, amping!